malamang iba kung masaya ka na. Kung sa unang hirit ay panalo ka, Ang buong maghapon ay tsak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, di siyang totoo ang basta. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, Mangunguna ka. unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang, Mga dapat unawain sa ating mga gawain. mga dapat alagaan, ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, Walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, Di siyang totoo ang sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, Unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Okay, good morning mga Eagle. Good morning, ladies. Good morning! Yan, panibagong linggo tayo. Ika-21 na po ng Marso, Lunes. At salubungin natin ito ng pagtatrabaho. Gising-gising mga Eagle. At kahit bagit isang linggo na po ang nakaraan matapos ang nangyari lindol at tsunami sa Japan, hindi pa rin po kami magsasawang magpaalala sa mga dapat tandaan sa oras na mga ganitong uri ng kalamidad. I am ready. Ayan. Correct. At isa nga po sa mga dapat maganda sa mga lindol, ang ilang bahay na bibisitahin natin mamaya sa Muntinlupa, kung saan nagkakabitak-bitak na raw ang mga lupa doon. Ano ang dapat gawin ng mga residente? Mamaya po, malalaman natin. At mamaya rin ihihirit natin ang Special Rescue Unit ng Bureau of Fire Protection Rescue. na hindi lang ho sa sunog kayang rumisponde dahil maging ang chemical, radiation at nuclear emergencies ay pinaghahanda na rin nila ngayon. At ito rin ang isa sa mga pinaghahandaan ng marami sa atin, ang summer. Bukod sa mga bakasyon at lakotsa, mamaya ituturo namin ang ilang negosyong patok sa summer para naman sa mga gustong kumita. Yeah, and fresh from their performance recently sa Vietnam naman, kung saan nagwagi sila ng International Choir Festival, makasama natin live ang PUP Laboratory High School Wow, Chorale. congratulations! Galing! Pero syempre, bago tayo magdiwang, lahat muna yan ang mga balitang yan. Unahin natin ang ating top hit it! O, pero mano sa Lunes, good news agad tayo. Ilang kumpanya ng langis ng rollback sa gasolina. Samantala sa Japan naman, radiation level sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant bumaba na raw. Aerosol dapat sa mga military installation ng Libya, sinimulan na ng Allied Forces. At gobyerno ng Bahrain, sinigurong ligtas na nga ang Pinoy sa kabila ng tensyon doon. Detalye tayo, good news agad ang aming pambungad. Inumpisa na po ng ilang oil company ang rollback sa presyo ng gasolina. Kaninang alas 5 ng umaga, una nagpatupad ang piso kada litong bawas presyo sa gasolina ang Eastern Petroleum. Nakaragdang mag-rollback din ang kaparehas sa presyo ang Uni-Oil at Sea Oil mamayang alas 6 ng umaga. Wala pa pong anunsyo ang ibang kumpanya ng langis. Ang rollback ay epekto raw ng pagbaba ng presyo ng crudo sa world market. Samantala, update naman tayo sa krisis sa Japan. Patuloy po ang pagdating ng mga volunteers sa mga evacuation center sa iba't ibang bahagi ng Japan. Bitbit nila ang pagkain, gamot at mga panangga sa matinding lamig. Karamihan sa mga nabigyan nito ay ang mga lumika sa Sendai at Fukushima. Pero hanggang sa ngayon, problema pa rin doon ang kakulangan sa supply ng pagkain, tubig at gamot. Samantala, pila-pila naman po ang mga kotse sa mga gasolinahan para magpagasolina sa Miyagi Prefecture. Pero ang problema, wala na pong supply na maibigay ang mga gasolinahan. Dahil dyan, nagpahiwatig ang bansang China na handa raw silang magpadala ng 20,000 tonelada ng krudo at gasolina sa Japan.
Sa tala ng Japanese government, aabot sa halos 400,000 ang nawala ng tirahan dahil sa sinapit nilang lindol at tsunami. Sa ngayon, nasa mahigit 8,000 na ang nasawi roon at ang bilang na ito pinangangambahang tataas pa. Mahigit 10,000 naman ang nawawala. Pero ang magandang balita po, unti-unti na raw bumababa ang radiation level sa Fukushima, lalo na sa paligid ng Reactor 3 ng Daiichi Nuclear Power Plant. Patuloy kasing pinagsisikapang bombahan ng tubig ang reactor para mapalamig. May kuryente na rin umano sa Reactor 2 na posibleng magpagana muli ng iba pang mga reactor. At pagdasal pa rin natin yung mga bayaning na iwan doon, ha? Yung mga nagtatrabaho dun sa volunteers. At syempre patuloy pa rin po ang pagsundo naman ng Embahada ng Pilipinas sa mga Pinoy na naiipit sa radiation leak sa Fukushima Nuclear Power Plant. Ito na po ang ikatlong rescue mission ng Embahada sa mga lugar ng Koriyama at Iwaki. Gaya ng mga nakaraang rescue mission, naging madamdamin po ang paghihiwalay ng ilan nating mga kababayan sa kanilang mga naiwang kaanak. Tulad na lang ni Edith Watanabe na kailangang ilikas ang 2 anak at apo. Ang asawa niyang Hapon kasi ay nagpaiwan sa kanilang lugar. Nang magtungo naman ang bus sa City Hall ng Iwaki, mistulang ghost town ang nadatna ng rescue team ng Embahada. Wala kasi silang naabutan sa mahigit 20 Pinoy na humingi ng tulong sa Embahada. Sa ngayon, problema ng Philippine Embassy ang matitirhan ng dumaraming Pinoy evacuees mula sa Fukushima at Sendai. Limitado kasi ang espasyo sa temporary evacuation center sa mga Pinoy sa Tokyo. At muli lamang tumitindi ang tensyon ngayon sa bansang Libya dahil sa air assault na sinimula ng Allied Forces laban sa ilang military installations doon. Tinawag ang naturang assault bilang Operation Odyssey Dawn, kung saan layuning protektahan ng mga bansang Amerika, France, Britain, Canada at Italy ang mga sibilyan laban sa umunoy karahasan ni Libyan leader Muammar Gaddafi at paglabag ito sa ceasefire. Pero ayon mismo sa gobyerno ng Libya, wala raw silang kinalaman sa pagsalakay sa Benghazi, kung saan 20 ang nasawi dahil sa patuloy na gulo doon. Sa ulat ng Libyan State Television, 20 air defense sites ng Libya ang tinarget ng Amerika. Ang mga taga-suporta naman ni Gaddafi na pasugod sa compound ng Libyan leader sa Tripoli at nagsilbing human shield laban sa mga rallyista. Ang Libyan leader naman nagbabala sa mga kasapi ng Allied Forces na pagsisisihan nila ang kanilang ginagawang pakikialam sa internal affairs ng Libya. At sa pinakabagong state address ni Gaddafi, sinabi niyang handa ang kanyang mga tauhan sa isang mahabang giyera. Binansagan pa niya ang mga miyembro ng Allied Forces na terorista na nais lamang maghasik ng gulo sa kanilang bansa. Umabot na sa mahigit 40 ang patay sa air assault. At sa kabila naman na lumalalang gulo sa Libya, muling tiniyak ng Department of Foreign Affairs na ligtas pa rin ang mga natitirang Pilipino doon. Sa tala ng DFA, nasa mahigit 2,000 pang Pinoy na pawang mga nurse ang naiwan sa Libya. Karamihan sa kanila ay nasa Tripoli na kilalang baluarte ng mga taga-suporta ni Gaddafi. Ayon kay DFA Secretary Albert Del Rosario, wala pa namang ulat na nais lumikas ng mga Pinoy na nasa Tripoli. Naniniwala rin si Del Rosario na ligtas ang mga ito sa ospital dahil protected area ang ospital. Pero handa raw ang kagawaran na ilikas sa mga Pinoy kung kinakailangan. At isa sa pinapatayap ngayon ng sitwasyon ay ang bansaring Bahrain, pero sa pagpupulong ng DFA at ng Bahraini Prime Minister, muling tiniyak na ligtas ang mga Pilipino doon. Yan ang paniguran ng mga opisyal sa kabila ng tumataas ng tensyon sa Bahrain. Kung sakaling tumindi ang sitwasyon, tinukoy ng embahada roon ang ilang exit point at mga sasakyan na maaaring gamitin sa paglikas. Personal na tiningnan ni DFA Secretary Albert Del Rosario ang sitwasyon ng ating mga kababayan at sa kabila raw ng tumataas na tensyon, wala pa rin daw nais umalis. Susunod namang bibisitahin ni Del Rosario ang bansang Yemen kung saan kaliwat kanan din ang mga pagkilos laban sa gobyerno. Nakadeploy na rin daw doon ang advance team ng DFA para i-monitor ang lagay ng mga OFW. Ibang balita naman tayo, nais pa imbestigahan sa Kongreso ng Grupong Bayan ang torture